Sa umpisa ng movie ay matutunghayan natin ang isang masayang pamilya. Ang amang si Kevin at asawang si Julie ay kasama ang anak na si Andy na pinaplano ang isang bakasyon sa Caribbean. Bago sila umalis ay sinabi ni Andy na ang kaibigan niyang 6 na taong gulang pa lamang ay marunong ng mag-jet ski kaya't nais rin niya itong subukan. Paalis na sila nang lumapit ang kapitbahay nilang si Lucas dahil nais muna nitong magpatulong kay Kevin. Subalit dahil nagmamadali na sila ay humingi ng pasensya si Kevin dahil hindi niya matutulungan ang matanda. Nagpaalala na lamang si Lucas na sa Caribbean ay magagawa nila ang lahat nilang gugustuhin basta meron silang sapat na pera. Matapos ito ay nagpatuloy na ang pamilya para sa plano nilang bakasyon. Pagdating roon ay agad nagbigay ng tip si Kevin sa receptionist upang maibigay sa kanila ang pinakamagandang kwarto. Sumunod na araw ay tumungo sila sa beach at upang magkatotoo ang hiling ni Andy ay naghanap sila ng marerentahang jet ski. Sa kasamaang palad ay wala na silang naabutang bakante. Pinayuhan silang magrenta na lamang ng bangka mula sa mga residente ng tabing dagat. Agad tumungo sa daungan si Kevin at pumili ng pinakamurang bangka na kanilang marirentahan. Siningil sila ng $200 para sa 3 oras na paglalayag. Sinimulan nila ang paglalayag at makikitang lubhang nasiyahan si Andy. Kahit hindi natupad ang pangarap na sumakay ng jet ski, ay masaya pa rin ang bata dahil kakaibang karanasan ito para sa kanya. Dumaan ang isang mabilis na bangka at dahil nais ipakita ni Kevin na mabilis rin ang kanilang sinasakyan, ay sinagad niya ang motor ng bangka. Napansin ni Julie na masyado na silang malayo sa beach, kaya't nais nitong bumalik na sila sa daungan. Subalit bago pa sila lumiko ay nakita ni Andy ang isang isla at nakiusap ang bata sa kanyang mga magulang na puntahan ang isla. Pagdating sa isla ay agad na masyal si Kevin at Andy. Inabot na sila ng tanghali kaya't nang nakaramdam ng gutom ay kinailangan na nilang bumalik sa hotel. Subalit hindi sila makaalis dahil hindi umaandar ang makina ng bangka kahit makailang ulit nang sinubukan ni Kevin. Isang doktor si Kevin kaya't wala talaga siyang alam sa mga makina at ang tanging magagawa na lamang niya ay subukan ito ng subukan. Sa kabila ng pagsusumikap ni Kevin ay inabot na sila ng gabi sa isla at hindi pa rin umaandar ang makina. Kinaumagahan ay nanghihina na ang batang si Andy dahil wala pa silang kain mula kagabi. Maaga ring sinimulan ni Kevin ang pagpapaandar ng makina, ngunit wala pa ring nangyayari. Pinalakas ni Kevin ang loob ng kanyang anak at natuwa sila nang makitang may dumaang bangka. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa kasamaang palad ay hindi rin sila narinig ng mga nakasakay. Nadismaya sila sa pangyayaring ito subalit wala rin silang magagawa kundi ang magpalipas muli ng gabi sa isla. Sumunod na araw ay napansin na lamang ni Kevin na unti-unting humihina ang pulso ni Andy dahil wala silang makain o mainom man lang. Sinubukan nilang gamitin ang sagwan upang makaalis ng isla, subalit madali lamang napagod si Kevin sa ganitong paraan hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang muling magkaroon ng malay ay napansin ni Kevin na nakabalik lamang sila sa isla. Muling pinanghinaan ng loob si Kevin dahil wala man lang siyang magawa para sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal ay dumaan ang isang bangka subalit kagaya ng dati ay hindi sila napansin ng mga nakasakay doon. Dahil sa init ng araw ay muling nawala ng malay si Kevin. Buti na lamang at makaraan ang ilang sandali ay napadaan ang isang mangingisdang si Miguel. Handang tulungan ni Miguel ang pamilya ni Kevin subalit humihingi ito ng $1,000,000. Nagulat si Kevin dahil kahit doktor ang kanyang trabaho ay kaunting pera lamang ang nasa kanyang bank account. Pinayuhan ni Miguel si Kevin na manghiram ng pera sa mga kaibigan nito at dahil nais nang makaalis sa isla ay pumayag na lamang siya. Subalit biglang hinataw ni Miguel si Kevin kaya't nawalan ito ng malay. Nang muling magkamalay ay nasa bangka ni Miguel si Kevin, ngunit nakatali siya nitong dadalhin sa daungan upang makuha ang pera. Upang makasiguro ay hindi isinama ni Miguel si Andy at Julie na tiyak na ilang araw na lamang ang maaaring itagal dahil walang makain o mainom man lang. Nang makarating ay agad kinontak ni Kevin ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak upang manghiram ng pera. Matapos ito ay nakiusap siyang dalhin sa bangko upang makapag-withdraw. Kahit marami na ang kanyang nakausap ay nasa 200,000 lamang ang kanyang naipon. Dito ay pinagbantaan ni Kevin si Miguel na kapag may nangyaring masama sa kanyang asawa at anak ay ipaghihiganti niya ang mga ito. Tumungo na sila sa daungan kung saan ay magkaibang bangka ang kanilang gagamitin. Subalit nang makapasok na si Kevin ay ikinulong siya ni Miguel sa bangka at inutusang sumunod lamang sa kanya patungong isla. Nang nasa gitna ng karagatan ay pinalapit ni Miguel si Kevin, ngunit doon ay binutas ang bangka nito upang tuluyan ng lumubog. Walang nagawa si Kevin dahil nakakulong lamang siya sa loob ng bangka.
Sinubukang awatin ng kaibigan ni Miguel na si George ang kanyang kaibigan, ngunit pinagbantaan siya nitong huwag makikialam. Dahil lumulubog na ang bangka ay ginawa ni Kevin ang lahat niyang makakaya. Nagawa niyang makalabas ng bangka, ngunit nasugatan ng salamin ang kanyang paa. Sa oras na nawawalan na ng lakas si Kevin ay napadaan ang isang bangka at tinulungan siya ng mga ito. Nang gabing iyon ay binisita ng isang detective na nagngangalang Hagen si Kevin at nangakong tutulungan siya. Ayon sa mga pulis ay aabutin ng ilang linggo ang paghahanap sa nasabing isla, ngunit alam ni Kevin na ilang araw na lamang ang itatagal ng kanyang mag-ina. Kinausap ni Hagen si Kevin at pinagbibintangan itong sinadyang patayin ang kanyang mag-ina upang makuha ang insurance money sa kanilang pagkamatay. Dahil alam ni Kevin na sa pagdaan ng oras ay maaaring mamatay ang kanyang pamilya, ay desperado niyang hinanap sa Google Maps ang isla. Nakilala niya ang isang mangingisda na nakapagkwento kung saang market nila dinadala ang mga nahuhuling isda. Agad niyang sinabi ang bagay na ito kay Hagen, at sa isa pang lalaki mula sa American Embassy. Hindi pumayag sina Hagen dahil kulang ang kanilang tauhan upang gawin ang kanyang kahilingan. Gumawa ng paraan si Kevin at mag-isa siyang tumungo sa market. Nakita niya ang isang lalaki at nagbakasakaling kilala nito si Miguel. Ayon sa lalaki ay kung nais ni Kevin ng impormasyon sa mga tao, ay kailangan niyang hanapin ang nagngangalang Roger. Nahanap niya si Roger, ngunit hindi rin pala nito kilala si Miguel. Pinayuhan ni Roger si Kevin na tumungo na lamang sa isang bar malapit sa daungan. Nang makarating ng bar ay hinanap ni Kevin ang kasama noon ni Miguel na si George. Tinuro siya sa isang nagngangalang George, subalit hindi ito ang kanyang hinahanap. Tinawagan niya si Hagen upang alamin kung anong nangyari sa paghahanap kay Miguel. Subalit ang hinala naman ni Hagen ay tumakas ng hotel si Kevin upang maiwasan ang kakaharaping kaso. Sumakay ng taxi ang tila nawawalan ng pag-asang si Kevin nang makita niya ang tahi sa kamay ng driver, katulad ng kay Miguel. Ayon sa driver ay tinahi ito sa isang hospital, kaya't nakiusap si Kevin na dalhin siya sa hospital na yun. Nang makarating ay nagpanggap si Kevin na nais niyang ipagamot ang kanyang hita, at ikinuwento niya sa doktor ang lahat ng nangyari. Subalit dahil sa patakaran ng hospital na hindi maaaring ibigay ang mga impormasyon ng pasyente, ay hindi siya matutulungan ng doktor. Nagpumilit si Kevin at pinakita ang mga larawan ng kanyang asawa't anak kaya't nakonsensya ang doktor. Iniwan siya ng doktor at kinuha nito ang impormasyon tungkol kay Miguel kaya't nalaman ni Kevin kung saan ito hahanapin. Agad na tumungo si Kevin sa lugar kung saan nakatira si Miguel. Kumatok siya sa pinto subalit dahil walang sumasagot ay puwersahan itong binuksan ni Kevin. Tinanong niya ang asawa ni Miguel kung nasaan ang lalaki, subalit ayaw sagutin ng babae ang tanong niya. Hindi nagtagal ay dumating si Miguel at nagpanggap itong hindi nakikilala si Kevin. Nagalit si Kevin at agad nitong binugbog si Miguel. Dahil dito ay kinuha ng asawa ni Miguel ang spear gun, ngunit ginawang hostage ni Kevin ang anak ng mga ito. Hindi nakapag-isip ng maayos si Miguel at ginamit ang spear gun, ngunit ang kanyang anak ang tinamaan. Ngunit ang pana nito ay tumagos patungo kay Kevin. Nagalit si Miguel at sinubukan nitong patayin si Kevin, kaya't napilitan si Kevin na saksakin si Miguel hanggang sa mamatay ito. Sumunod na eksena ay nagising si Kevin na nakaposa sa hospital. Dito ay lalong naghinala si Hagen na nagsisinungaling si Kevin sa pagkawala ng kanyang mag-ina upang makakuha ng pera sa insurance. Hindi na rin siya matutulungan ng pinadala ng embassy dahil ngayon ay kinakaharap niya ang kasong murder. Nang ililipat na ng presinto si Kevin ay inagaw niya ang baril ng pulis. Inutusan niyang kalagan ang kanyang posas at nagmadaling tumakbo palabas ng hospital kahit pa may sugat ang kanyang paa at tiyan. Sinubukan siyang pigilan ni Hagen, ngunit hindi niya ito pinansin at tuluyang tumakas. Sa pagsikat ng araw ay bumili ng damit si Kevin at tumungo sa information center ng daungan upang hanapin ang bangka ni George mula sa nakuha niyang larawan sa bahay ni Miguel. Sa kasamaang palad ay natapos na ang kontrata ni George sa daungan at hindi na nakarehistro ang bangkang iyon. Tinawagan niya ang Embahada ng Amerika na hanapin ang kinaroroonan ni George gamit ang cellphone nito at kapalit ay mapayapang susuko si Kevin. Tumungo si Kevin sa lugar na napagkasunduan ngunit si Hagen ang nakita niya roon at wala si George. Sa kabilang dako ay nagpaplano na ring tumakas si George habang muling tinawagan ni Hagen si Kevin. Nangako si Hagen na tutulungan niya si Kevin sa oras na sumuko ito, ngunit muling pinatay ni Kevin ang tawag. Upang hindi mahuli ay agad sumakay ng bus si Kevin. Sa bus ay hindi makapag-isip ng maayos si Kevin dahil hindi man lang niya kayang tulungan ang kanyang mag-ina at hindi niya alam kung saan hahanapin ang isla. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napalingon siya sa likod ng bus at nakitang naroroon si George.
Agad lumapit si Kevin habang dala naman ng takot ay nagmadaling tumakas si George. Habang hinahabol ay nagmakaawa si Kevin na sabihin sa kanya kung saan mahahanap ang isla at hindi na siya magsusumbong sa pulisya. Nakonsensya si George at sinubukang lapitan si Kevin ngunit nabangga ito ng sasakyan. Agad lumapit si Kevin upang muling itanong ang lokasyon ng isla. Gamit ang mapa ay nagawang ituro ni George ang isla pagkatapos ay nawalan na ito ng malay. Nais hiramin ni Kevin ang sasakyan upang madaling makapunta sa daungan subalit naawa siya kay George at nakiusap na lamang sa driver na dalhin sa hospital si George. Patakbong tumungo ng daungan si Kevin habang iniinda ang sakit ng sugat niya sa tiyan. Naabutan niya ang isang lalaki na kinokontrata ng turista, kaya tinaasan ni Kevin ang ibabayad sa lalaki. Hindi pumayag ang lalaki dahilan upang ilabas ni Kevin ang baril at magpaputok sa ere. Nang makuha ang bangka ay agad nagsumbong sa otoridad ang lalaki. Napansin ni Kevin na paubos na ang gasolina ng bangka, kaya tumungo siya sa isang gasolinahan. Dumating na ang Coast Guard kaya't napilitan si Kevin na tumakas. Inutusan si Kevin ng Coast Guard na itigil ang bangka subalit hindi niya ito magagawa dahil ngayon ay may pagkakataon na siyang iligtas ang kanyang mag-ina. Napilitan ang Coast Guard na magpaputok at habang nagtatago ay napansin ni Kevin na patay pa ang isang makina ng bangka. Ginamit niya ito dahilan upang maiwanan ang mga humahabol sa kanya. Sa wakas ay nakita ni Kevin ang isla at natagpuang nag-agaw buhay ang kanyang mag-ina. Agad niyang binigyan ng maiinom ang kanyang asawa, ngunit hirap ng huminga ang kanyang anak. Ginamit niya ang kanyang kaalaman bilang doktor sa pag-asang mabubuhay ang bata. Matapos ito ay isinakay niya ang bata sa bangka, subalit nang binubuhat niya ang kanyang asawa, ay bigla na lamang nawalan ng malay si Kevin dahil sa kapaguran. Hindi nagtagal ay dumating ang rescue team dala ang helicopter. Ang bangkang ninakaw pala ni Kevin ay mayroong tracking device dahilan upang mahanap ng mga ito ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito ay tuluyan nang ang na-rescue si Kevin at kanyang pamilya.